Wala ba talaga sa tiyempo ang Diyos? Bakit hindi nakapanahon minsan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Minsan meron din nagtatanong, bakit kung kailan matanda na sila, doon nagkakaroon ng problema sa kanilang mga anak o sa kanilang pamilya? Bakit kung kailan matanda ng magulang ko, Father, doon pa ako mawawalan ng trabaho? Wala akong pagsustento sa kanila. Minsan may nagtatanong din, ba't kung kailan nag-aaral ako, doon pa nagkasakit ang magulang ko? Paano pa ako makakatapos ngayon? Oo nga naman, minsan nakakasakit ng loob. At natatanong natin yan sa ating dasal at panalangin. Bakit wala yata sa timing o tiyempo ang Diyos? But is it true that God's timing is off or imperfect? Kamuka sa ating din nababasa sa Ebanghelyo. Minsan naghahanap si Jesus ng bunga sa puno, hindi pa naman nakapanahon na magkaroon ng bunga ito. Kung minsan ang ating Panginoon, hindi po ba? Kung kailan may bagyo, may unos, dun siya natutulog. At narinig din natin sa ating Ebanghelyo ngayon, na kung kailan ang araw at panahon ng pagpapahinga, doon siya kumikilos, doon siya nagtatrabaho, doon siya nagpapagaling ng may sakit. It may seem a bad news to us that God works out of season. But remember that when God works, it is always a blessing. Ang importante ay may ginagawa ang Diyos. Nakapanahon man para sa atin o hindi. Kaya masasabi natin, ang bawat panahon ay perpekto dahil may ginagawa ang Diyos. Tandaan po natin yan. Kahit na minsan tahimik ang lahat, when everything seems to be silent, God is still working. God is still doing something. When heaven is silent, it means God is preparing something special for you. At pag dumating ang grasya at blessing, it will be a surprise. Kahit na sabihin mo wala sa tiyempo, sorpresa yan ng Diyos sa iyo. And we should believe, kailangan tayong maniwala, kailangan tayong manalig that God's time is always perfect. Ang panahon, ang oras ng Diyos, palagi ganap, perpekto. At lahat ng ginagawa niya para sa atin, para sa ikabubuti natin. Sana wag sumakit ang ating loob kung siya po ay late, kung nahuhuli siya. Alam naman natin, minsan yan yung ayaw natin, hindi po ba? Yung nahuhuli at late ang mga tao. Kahit nga po sa amin mga pari, pag na-late kami sa misa, galit na galit yung iba. Sinasabi sa amin, Father, late ka. Sasagutin naman po namin, bakit? Nagsimula na ba yung misa? Hindi pa naman nagsimula yung misa. Hindi naman magsisimula yung misa kung wala yung pare. Pero ibig sabihin, Father, hindi ka nakatapak sa oras. Nakakainis. Pag meron kang kausap sa business, hindi agad dumarating. Nakakainis. Pag ang isang estudyante, hindi pumapasok sa oras. Pero sana sa Diyos, wag kang mainis kung late man siya. Bakit? Kasi siyang gumawa ng oras. Siyang gumawa ng panahon. Hindi po ba? Wala tayong karapatan na magreklamo sa Diyos. Panginoon, late ka. Ang tagal ko na nagdarasal, ang tagal ko nang humihingi. Bakit hanggang ngayon di mo pa binibigay? Sino ka ba? Ikaw bang gumawa ng oras, minuto, ng araw, buwan at taon? Hindi. Ano bang karapatan natin mag-demand sa Diyos? Wala. Di po ba? Kaya nga, meron binigay, walang binigay, magpasalamat ka. Pero manalig ka at maghintay ka lang, darating siya. Bibigyan ka niya at mabibigla ka pa sa ipagkakaloob niya. Amen? Kamukha po ng aking ina noon nung lumabas po ako sa seminaryo. 1 year na lang po, matatapos na ako sa pagkapari. Pero pinalabas pa ako para magkaroon po ako ng experience sa labas ng seminaryo. Hindi po maintindihan ng aking ina. Iyak po siya ng iyak. Tinatawag pa niya ang aking ama. Umuwi ka, samahan mo ako sa pag-iyak. Bakit lumabas yung ating anak? Ang dami na natin sakripisyo para lumabas lang. Baka makapangasawa pa. Wapo pa naman. Baka hindi magtuloy sa pagkapari. Alam niyo pong ginawa ng aking nanay at tatay. Pumunta sa seminaryo, inaabangan ng mga pare. Tinatanong, bakit ako pinalabas? Pero alam niyo po kung anong sagot ng mga pari sa seminaryo. Simple lang, magtiwala kayo. May plano ang Diyos. Magtiwala kayo. Para din sa ikabubuti ng anak niyo yan, yung paglabas niya at hindi mo na pagtuloy sa pagkapari.
At totoo po, noong panahon na iyon, hindi po maintindihan ng aking magulang. Ano ang dahilan? Bakit pinalabas ako sa seminaryo? Bakit pinahinto ako sa pagkapari? Ayun na lang po nila naiintindihan. Bakit? Kasi kung hindi po ako pinalabas, nagtuloy-tuloy ako, sigurado po, papag-aral po ako sa Roma. At kung ako po ay nasa Roma, naging malayo ako sa kanila. Kung ako po ay nakapag-aral sa Roma, malayo po na ako ay makapag-Paris Priest. At dahil hindi ako nakapag-Paris Priest, sigurado, yung mga parokya na dapat hinawakan ko, hindi ko sana natulungan, hindi ko sana napagawa. At siguradong wala din po tayong mga inspirational homilies ngayon. Tingnan nyo na po. Maaaring noon hindi mo maintindihan. Kine-question mo, tinatanong mo, ganyan ka naman, Panginoon, bakit wala ka sa tiyempo? Pero ang totoo, nakatiyempo ang Panginoon. Lahat na nangyayari ay planado para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal. Naniniwala ka ba doon? Baka nanghihina na ang iyong pananampalataya. Kaya nga, hingin natin muli ito sa pamamagitan ng ating dasal. Mas malakas pang paniniwala, pananalig sa Diyos. At sabihin mo that God's timing is always perfect. Lahat ng ginagawa niya, nakapanahon, nakatiyempo para sa iyong ikabubuti.